Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31 ng July, Hulyo 31, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California, mga kababayan, mga minamahal ay 6:39 ng umaga. 6:39. Medyo magandang araw, sumisikat ang araw. At Martes po ngayon. Nais kong mag-vlog patungkol po dito sa mainit pa rin na balita. Ito kay Harry Roque. Ang title ko po ngayon ay Harry Roque, buntik makontempt pag-lecture sa Senado. Opo, nag-lecture siya kasi dalawang beses o dalawang topic po yung nililecture niya. Opo, kaya na-contempt siya. Gusto siyang i-contempt. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay Harry Roque, muntik mag-contempt pag-lecture sa Senado. Muntik lang naman, di ba? Ay bakit kasi nag-lecture siya? Hindi ba? Invited guest lang siya. Wala siyang karapatan na mag-lecture. Lilecturean na yung mga senador. Mali po yun. Bakit siya nagmagaling? Ibang binyo po iyan. Ibang kuan po yan. Ibang palatuntunan po yan. Opo. O ibang kuan, ibang binyo nga. Ano bang binyo? Ibang lugar. Hindi ba? Na kung saan ay pwede siyang ikulong dyan. Hindi ba? Bakit gusto niya implement ang batas? Binanggit niya kasi yung batas na kailangan daw ay may testigos doon sa pag-aabogadulyo niya, doon sa kung sino man yan, ay hindi daw niya alam o wala daw siyang pahintulot. Ay anong pakialam dyan? Ang nakuha po ay dokumento na ang pangalan ay naandun sa application ata na siya ang abogado ng kumpanya, hindi ba? Ay anong pakialam dyan kung kumuha sa'yo ng authority o may testigos, ay dokumento na nga yan hindi ba? Nililito lang kasi nito ni Harry Roque At saka pahapyaw lang po sa pag-aaral ko po ng Biblia ay ang batas po ay ginagamit lang pangharas. Opo, o pang-aapi. Applicable lang po kasi ang batas sa mayayaman Opo, pero yung mayayaman ay ginagamit nila ang batas para mag-exploit ng mga tao. Nasa Biblia po yan. Kaya nga po ang tao hindi kailanman maliligtas sa pamamagitan ng batas. Hindi makakapunta ang tao sa pamamagitan ng batas. Iyan po ang sinabi ni Jesus Christ. Opo, at yun nga, yung inu-oppress ang mga tao, si Jesus Christ din ang nagpanukala niyan. Opo, kaya ako nagtataka ngayon ako dito kay Harry Roque. Bakit gusto niyang i-implement ang batas? Dapat daw may testigos. Ang sabi po ni Jesus Christ ay, kayo kanya mga parisyo kayo, mga hipokrito kayo. Binibigyan nyo ng mabigat na pasanin sa likod. O sa pinapapasan nyo ang mga tao ng napakabigat na batas. Dinadagdagan nga nila ang batas Pero kayo kanya, yung daliri nyo hindi bumubuhat ng batas. Yun ang sabi ni Jesus Christ.
O, pagdating sa kanila, hindi applicable ang batas. Pagdating sa tao, applicable ang batas. Ganun po. At marami na pong tao ang nagkukumpin ngayon dahil dyan. Kinonfirm ko lang po. At pati po mga abogado na nakadebate ko na o mga law student, alam din nila yan. Ang batas lang ginagamit sa sa pang-oppress. Alam nila yan. O, sila nga ang nagsasabi sa akin yung iba pero kinonfirm ko sa kanila dahil naandyan po yan sa Biblia. Opo. O ngayon, ang tanong natin kay Harry Roque, bakit gusto mong i-implement ang batas? Ay kasi pabor sa iyo Hindi ba? O, ganun lang po yan. At saka, hindi po judiciary hearing yan. Iba po ang pakay niyan. Yun ang sinasabi kong ibang binyo yan. Para lang sila makagawa ng batas. Kaya ang gusto nila ay makuha yung totoo kung ano at talaga ang nangyari. At ito po ang tatalakayin ko. Mayroon po kasi sa Biblia na ganyang pangyayari. Opo. At tayo po, ang batas natin ay nanggaling pa yan sa kapanahunan ni Moses. Yang batas natin ngayon. Opo. At ang naging superpower noon, kapanahunan ni David at saka ni Solomon, superpower po sila. Kaya yung batas ng Romans, dyan po galing yan. Opo, at ito nga, babanggitin ko yung pangyayari na nangyari sa panahon ni Jesus Christ. Opo, para maunawaan po natin. Opo, ipagpaumanhin nyo po na mahaba-haba ito, pero ayan po, pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin po muna itong batch number 1 na subscriber po natin. Ay salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay o pakikinig. At sana tayo po ay may matutunan. Lalo na ito, para makita natin na ano ba talaga yung Senado. Hindi ba? O sige po, ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia, ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josalan Elinita Skrampler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowell Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Henry Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin parati.
Opo, ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Kel Castro, at saka po si Ka Waldi Carbonell. Bihira lang siya ngayon na mag-post ito, si Ka Waldi Carbonell, kasi nagkakasakit ata siya pero panuorin po natin sila lahat at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po na yung mga ginagawa nila ay para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating diskusyon. Yun nga, kukuha po ako ng kwento sa Biblia para mas maintindihan natin po kung ano itong nangyayari sa Senado. Opo, mayroon kasi doon na na yung the man born blind ang kwento. The man born blind na nag-lecture siya doon sa sinagoga. Ayan po, at siya ay pinalayas o outcast. Ayan po, para maintindihan po natin at marami po kayong matutunan dito. Ako po kasi pag nakakita ako ng isang pangyayari ngayon, mayroon akong alam na kwento sa Biblia na kahawig o ikikwento ko sana sa inyo, at ito nga nadesisyonan ko na ikikwento ko na. John 9, chapter 9, verse 1 hanggang 32 ata. Pero bago ang lahat ay sasabihin ko muna ito yung bulag na nakakita. Ngayon ay ayaw maniwala ng mga Parisiyo. Pinatawag siya, pati yung nanay pinatawag. Ay ganun, ay parang Senado nga pinatawag siya. Ay nung nabubwisit na siya kasi sinasagutan naman niya, ay ayaw maniwala o paulit-ulit ang tanong, ay sinagutan naman niya ng parang pilosopo, pero tama naman. Ayan po ang sagot sa kanya ng mga sinagoga, yung mga Parisiyo sa sinagoga, how come you lecture us? Sabi niya, ikaw ay anak ka sa pagkakasala, hindi ba? Kasi nga bulag yan ay may pamahiin noon o paniniwala noon na kung ikaw ay ipinanganak na may kapansanan, ay ikaw ay anak sa pagkakasala. Ayan po. Pinalayas siya. Ayan po sige po, at alam na natin. Babasahin ko lang po, at habang binabasa ko, i-explain ko po isang bisis ko lang babasahin kasi mahaba-haba po Ito po John 9 verse 1 hanggang hanggang matapos chapter 9 po ito ng John. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from birth, and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither has this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. So, ang sinasabi niya dito, hindi nagkasala yung nanay o tatay o yung tao, pero ito nangyayari para ipakita ang kalawalhatian po ng Diyos. Yan po ang sagot niya. I must work, sabi niya, the works of him that sent me, while it is day. The night come when no man can work. As long as I am in this world, I am the light of the world. When he had spoken this, he spat on the ground and made clay of the spit. Gumawa siya ng clay sa pamamagitan ng kanyang dura. And he anointed the eyes of the blind man with the clay. Pinahid niya doon, yung clay, pinahid niya doon sa mata
nung bulag na ipinanganak na bulag. And said unto him, Go, tataas ko lang po go, was in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way, therefore, and was and came seeing. Nakakita yung bulag. Pumunta ka doon, kanya doon sa tubig, doon sa pool. Hanggang ngayon po, buhay po yan. Yang bukal na yan. Opo, at dyan din, ang mga tao naliligo o umiinom yung mga tupa hanggang ngayon. Ni-research ko kahapon. Ayun nga nakakita yung bulag the neighbors therefore, yung mga kapitbahay niya, the neighbors therefore, and they which before had sent him that he was blind, said, It is not this he that sat and begged. Namamalimos lang pala yung tao. Ay nakaupo lang dun sa dadaanan siguro ng mga tao para mamalimos. Some said, This is he. Siya ito, sabi ng mga tao. Others said, He is like him. Kahawig lang yan, sabi ng ganun. But he said, I am he. Ako ito, sabi niya. Ako ito, sabi niya. Yung nga yung dating bulag. Ayan. Therefore, said they unto him, How were your eyes open? Tinanong siya. And he answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed my eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash, and I went and washed, and I received sight. Yun ang sinabi niya doon sa mga tao na mga osyoso. Hindi natin maiwasan po yan na may mga osyoso talaga. Panahon pa po yan, nang wala pa ata sa panahon. Hindi ba? May mga osyoso na. Then said they unto him, Where is he? He said, I know not. Sabi niya, hindi ko alam kung saan siya, sabi niya. Yung nagpagaling sa akin, sabi niya. They brought to the Pharisee him that was born blind from birth. Ayan po ang ibig sabihin niya, dinala nila sa Pariseo. Pero palagay ko ito pinatawag ng mga Pariseo o dinala siguro ng mga tao talaga dahil nga ay ibang ibang pangyayari po Ayan. Ngayon, nasa Pariseo na siya, And it was Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. Araw pala ng Sabado yun, nung pinagaling siya. Ayan po, Then again, the Pharisee also asked him, How did he had received his sight? He said unto them, tinanong siya po ng mga Pariseo, paano siyang nakakita? Ayan po, And he said unto them, He put clay upon my eyes, and I was, and I do see. Yun, kinuwento niya lahat ang pangyayari. Therefore, said some of the Pharisee, This man is not of God. Ayun, sinabihan nila si Jesus Christ na this man is not of God because he keep not the Sabbath day. Nagtrabaho siya nung Sabado. Hindi ba? Nabawal po yan. Pinaigting nila yung batas na yan kasi nga nagsapantaha sila ay dahil sila ay nakubkob o sila ay alipin ng mga Romans ay dahil dyan sa Sabbath day nagtatrabaho yung iba ng Sabado. Kaya nga pinaigting nila po yan na walang magtatrabaho sa Sabado. Yan, kinikwento ko lang po sa inyo. Saan na po tayo? This man is not of God because he keep not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracle? Oo nga naman, hindi ba? And there was a division among them. Nagdi-divide na ang mga tao sa ano ang
ang pagkaalam nila o ano ang paniniwala nila. O, may division na, hindi ba? O, ayan na. They said unto the blind man again, tinanong ulit siya ng mga Parisiyo, what said you of him that has opened your eyes? Ayan po, tinanong siya, hindi ba? Ay sabi niya, he said, he is a prophet. Propita po siya. Sabi nung the man born blind, ano? But the Jew did not believe concerning him, that he had been blind and received his sight, until they called the parents of him that have received his sight. Tinawag po yung mga magulang. Ayan po ang kwento. O kaya nga, ito nga ay magulang ni A.R. de la Sierna. Pwede rin tawagin dyan, hindi ba? Pwede po. Hindi ba? Ay ito, tinawag yung magulang, hindi ba? Dahil sinabi ni A.R. na yung magulang niya ang magbabayad ng mga utang. Hindi ba? Tanungin kung may kakayahan, pero maliit lang na issue yun, ano? Huwag na lang. And I ask him, yung magulang po, saying, is this your son who you say was born blind? How do he now see? Ayan po, tatlo po ang agad na tanong Napakabigat po ng mga tanong. Tatlo po na sunod-sunod ay napakabigat po. Hindi ba? Hindi katulad yang kay Harry Roque, ang tanong lang sa kanya, yes or no, hindi niya masagutan Hindi ba? Kung ano-ano pa ang pinagsasasabi, yes or no lang po ang tanong sa inyo. Napakasimple na bagay po yan. Ako po ay nagmasteral ng electrical engineering dyan sa TUP. Opo. At ang natutunan ko dyan, ang pinakamadali na tanong ay answerable by yes or no. Hindi na nga nag-iisip yan kung alam mo ang sagot. Pero kung nagsisinungaling ka, ganun yan. Maraming palusot, hindi ba? The easiest way to answer ay ako nga, kung may exam siguro, kung yes or no lang, perfect ko yan hindi ba? Yun na nga, yes or no lang, hindi niya masagot. Ito, tatlo po ang tanong, Is this your son? Is this your son who is born blind? How come that he now see? Ayan po ang tanong sa kanya. But his parents answered them and said, we know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now see, we know not. And who has opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him. He will speak for himself. Ayan po. Tama naman yung nung sagot ng mga magulang, hindi ba? Ang sabi nila, alam namin na ito anak namin Alam namin na yan ay ipinanganak na bulag. Ay ngayon, kung nakakakita na siya, hindi namin papaano alam. Hindi namin alam yan. At hindi namin alam kung sino nagpagaling dyan. Ayan po ang sinabi ng mga magulang. These words spoke of his parents because they feared the Jew. Natatakot sila sa mga Jew. For the Jew have agreed already, yung mga elders po ito at saka yung mga sinagoga o mga Parisiyo, that if any man did confess that yung si Jesus Christ ay Kristo o Messiah, he could be put out of the sinagoga. I-outcast po nila. Yun po. O palalayasin nila. O hindi na nila papasukin sa simbahan. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang sinagoga po ay parang simbahan yan. Therefore, said his parents, he is of old. He is of age. Ask him. Hindi ba? Then again, called the man that was born blind. Tinawag ulit ng mga Parisiyo. And said unto him, God give the glory. Pasalamat ka sa Panginoon kasi nga nakakita siya Sinabihan siya ng mga Parisiyo, magpasalamat ka sa Panginoon. Sabing ganun. Na yan naman
ang dapat, hindi ba? We know that this man is a sinner, sabi nila. Sabi ng mga Pariseo, we know that this man is a sinner. Ay sumagot agad yung the man born blind. Sumagot siya, He answered and said, whether he is a sinner or not, I do not know. Sabi niya, hindi ko alam kung sinner siya o ano siya. O hindi siya sinner, ang sabi nung the man born blind. But one thing I know, sabi niya, I was blind and now I see. Yun po ang sinabi ng tao. Ngayon, yung bulag, yung dating bulag, hindi ba? They said unto him, what did he do to you? How he opened your eyes? Ayan na naman po Tinanong na naman siya, ano bang ginawa sa iyo at paano binuksan ang iyong paningin? Dito na nagpiluso po yung tao. Pero tama naman ang sabi niya. He answered them, I have told you already, but you did not listen. Wherefore, sabi niya, would you hear it again? Ang ibig sabihin, sa ibang translation po, why you want to hear it again? Sabi niya, bakit gusto niyo pang mapakinggan? Ay sinabi ko na, hindi naman kayo kanya nakikinig Will you also be his disciples? Bakit? Gusto niyo bang maging disipulo ni Jesus Christ? Sabi niya. Pero hindi pa niya alam ito na si Jesus Christ yun, hindi pa niya alam. Do you want also be his disciples? Ang sabi niya. Ngayon ay nagalit yung mga Pariseo. Ito po ang sabi ng mga Pariseo. Then they reviled him. Pinagalitan siya. And said, you are his disciple. Sabi ng mga, but we are Moses' disciples, sabi nila. Ay si Moses kasi batas yan hindi ba? Batas Si Jesus Christ by faith. Ayan po we know that God spoke unto Moses, and for this fellow, we know not where he came from. Hindi namin alam sino yan o saan galing yan, sabi ng mga Pariseo. Pero alam namin si Moses na siya ay tauhan ng Diyos. The man answered and said unto them, why herein is a marvelous thing? Ito kanyang napakagandang pangyayari milagro, hindi ba? That you know not from where he is, and yet he has opened his eyes. Ito kanyang magandang pangyayari, at hindi naman nyo pala alam kung sino siya o saan siya nanggaling. Pero inopen niya kanya ang aking paningin. Now we know that God hears not sinners. Sabi po nung tao, naglitsure po yung tao yung the man born blind. Alam natin na ang sinner hindi pinakikinggan ng Panginoon yan. Yun ang sabi niya. But if any man be of a worshipper of God and does his will, he hears. Yun po ang sabi ng tao ay, pero kung siya ay may faith o sumusunod sa Panginoon, ay yun ang dinidinig. Ayan po. Since the world began, sabi niya, ay totoo po, sinerge ko po sa Old Testament, wala pong binuksan ang mata. Walang bulag from birth na nakakita. Wala po. Ito lang. Ever since the world began, sabi niya, ay ganun po talaga Naglitsure na siya, hindi ba? It was not heard that any man opened the eyes of a one that was born blind. Wala po sa kasulatan, walang record. Dito lang. Kaya nga, if this man, sabi niya, were not of God, he could do nothing. Tama naman, hindi ba? They answered and said unto him, you were born together in sin. Ayan po ang sabi ng mga Pariseo. Ikaw kanya, anak ka sa pagkakasala, hindi ba? Kaya nga, may paniniwala noon na kung ikaw ay ipinanganak na pilay, o bulag, o kung ano man yan, may kapansanan, ikaw ay bunga ng pagkakasala. Yun po. Pero hindi pala ganun. Opo. Sinagutan na ni Jesus Christ yan nung una. Kaya nga, marami po tayong matututunan po dito And you lecture us
Oh, ay oo nga naman, hindi ba? Ay mga Pariseo sila, hindi ba? Bakit ka maglilitsur sa amin? Oh, and they cast him out. Oh, ikinuan siya, in-outcast siya, o kaya ay tinanggal siya doon sa listahan siguro. O hindi na siya pwedeng makapasok sa sinagoga. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Now, gusto ko lang po na linawin dito, babalikan lang natin yung ginawa ni Jinggoy Estrada kay Morales, hindi ba? O, kinuntempt niya. Natama naman yun. Ay mabuti ga ito si Rocky at wala doon si Jinggoy Estrada. Ay kung naandun yan, ay nako, ay baka ikontempt ka noon. Opo, kasi nga nililitsura mo ang Senado. O, makinig ka kasi manood ka ng mga OPEC countries, yung ano ba yun? Yung Petroleum Countries Association ata, o kung papaano sila mag-meeting. Hindi po pwedeng sumbat doon ang mga invited guests. Hindi pwede kung nagmi-meeting sila. Hindi ba? Yung mga invited guests ay sumusulat lang sila sa papel at ibinibigay nila doon sa representative nila para yun ang basahin. Ganun lang po ang mga invited guests. Hindi ka pwedeng sasabat. Hindi ba? Ay dito nga, mabuti nga, ang tanong lang sa iyo, yes or no, hindi mo pa masagutan Hindi ba? Tapos lilitsura mo pa na, kasi ganito na kailangan sa batas kailangan may testigos Oh. At pinipilit mo na hindi mo alam na inilagay ang pangalan mo doon. Ay, pakialam namin yan. Basta ang nasa dokumento, ang pangalan mo, ikaw ang abogado o nag-aabogado dyan sa mga pugo na yan. Hindi ba? Oh. Tapos doon sa bahay, doon sa bahay po sa Baguio, sasabihin mo pa na hindi sa'yo dahil sa corporation. Naku po. Para lituhin ang mga tao. Pero ngayon po, ngayong umaga na ito, nagbukas po ako ng mga vloggers, ay ang dami po na tao na nagsasabi dyan sa binggit, sa'yo yan. May mga litrato silang pinapakita. Oh, ganun po yan. Kaya nga, masyurti ka at wala dong si Jinggoy. Oh, ay ako ay hindi naman ako wala naman akong pinapanigan dyan kung hindi yung katotohanan. Opo, nahuhuli po kayo na nagsisinungaling kayo O tapos lilitsuran nyo pa yung Senado, hindi ba? Lilitsuran nyo ay ibang binyo yan. Pwede kang ipakulong yan. Opo, ibang binyo po yan. Na ito nga, na sinabi ko na dito, yung pangyayari sa panahon ni Jesus Christ. Diyan po naggagaling po lahat ng batas natin. Diyan po kinukopya yung power ng Senado. Opo, nabagamat sila ay, yung sinagoga ay kwan yan simbahan yan Pero ang simbahan kasi noon ay kasama po yan sa gobyerno. Opo. Ngayon na lang na hiniwalay ang simbahan kasi nga si Kibuloy gusto rin maging presidente Si Duterte naman ay gusto na rin maging preacher, hindi ba? Ganun po, kaya hiniwalay nila yan. Nagiging kwan po ang tao, diktador. Opo. Ganun po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan tayo at yun nga, pinapanalangin ko sa Panginoon po na kung nakikinig kayo ay mayroon kayong makuhang idea na nanggagaling po sa Diyos. At muli po, mga kababayan, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.